Tinuturing siyang pinakamahina dahil sa isa lamang siyang pulubing ninja, ngunit hindi nila alam na siya pala ang legendary ninja, na pumatay ng napakaraming tao, at ngayon papatayin niya ang 8 pinakamalakas na ninja ng Japan, na tinuturing na mga demonyo. Noong panahon ng Edo period sa Japan, may labanan sa kapangyarihan na nagaganap sa mga pinuno. Bawat angkan ay nagnanais na itatag ang kanilang mga empire, at maging pinuno ng bansa. Isa sa mga angkang iyon ay ang clan ng Yamashito na nagnanais na buhayin muli ang empire ng Toyotomi, na kilala bilang ang shogun ng kadiliman, at ang mga kasalukuyang pinuno ng Japan ay gusto nilang patulsikan sa gaganaping shogunate. Sa loob ng ilang taon, ang clan ng Yamashito ay nagmimina ng ginto ng palihim at nag-iipon ng mga kagamitan sa paghahanda para sa agarang digmaan. Mahusay nilang itinatago ang kanilang lihim. Wala pang isang espiya mula sa royalty ang nakabalik ng buhay, at kahit ang mga miyembro ng mas mababang ranggo ng clan ay pinanatiling walang alam sa lihim. Ang araw ng kanilang plano ay nagsimula na, at ang clan ng Yamashito ay kumuha ng tulong mula sa 8 demonyo ng Kiman, ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang mga ninja sa Japan. Pagkatapos ng isang malakas na bagyo, ang mga tao ng Kashima Village ay abala sa pag-rebuild ng kanilang mga bahay. Nang bigla nilang mapansin ang isang dalagang taga-kabilang baryo na papalapit sa kanila, maputla at may sakit at sobrang bagal maglakad. Lumapit siya sa kanila at sinabi na may malubhang virus na kumalat sa lahat ng tao hanggang sa kalapit na baryo ng Shimoda. Pagkatapos ng mga salitang ito, siya ay biglang nag-collapse at bumagsak sa lupa. Kaagad na binalaan at inilikas ang buong baryo. Ang daanan patungo sa lugar nila ay hinarangan rin. Sa ibang lugar, binayaran ng mga tao sa Kakio, ang isang beedang ninja na kilala bilang si Jubei Kibagami, na kunin ang kanilang ninakaw na espada, mula sa isang grupo ng mga masasamang tao. Gamit lamang ang kanyang espada, kaya niyang talunin ang mga bagitong kaaway na may daladalang baril. Namangha sila na ang mga tao ng Kakio, ay nakuha siya sa halagang 20 pirasong ginto lamang. Gayunpaman, ang espada na ninakaw nila ay walang katumbas na halaga, at wala namang pakialam si Jubei sa pera, kaya tinatanggap niya ang kahit magkano. Habang nabubuo ang mga ulap ng bagyo, nagpatuloy si Jubei na may layuning tapusin ang kanyang misyon. Kinabukasan, kinausap ni Hanza, ang pinuno ng mga ninja ng Koga clan, ang kanyang pinuno, si Hyobu Sasaki, dahil nakakita siya ng 8 kakaibang mga ninja na patungo sa Kashima Village pagkatapos ng bagyo. Naniniwala siya na ang mga taong ito ay may kinalaman sa epidemya. Pinapayagan sila ni Sasaki na mag-imbestiga, ngunit sinabi ni Sasaki na kung ang sino man ay magkasakit, kailangan nilang agad na patayin ito. Sumang-ayon si Hanza. Nang gabing iyon, naghanda ang mga ninja ng Koga clan para sa isang misyon, hiniling naman ang albularyo ng Koga clan, si Kagado, na isama din siya. Gayunpaman, hindi pwedeng isama ni Hanza ang isang babae sa misyon, kaya't pinutol ni Kagado ang kanyang buhok. Nagsimula ang Koga ninjas na mag-imbestiga sa Kashima Village, kung saan sila ay sinalubong ng isa sa 8 devil ninjas na si Tasai. Si Tasai ay may kapangyarihan na palakasin ang kanyang katawan at gawing bato ang kanyang balat. May dala siyang Thanosaur, na isang double-handed kunay na mas malaki kaysa sa katawan ng mga tao. Na kayang putulin ang katawan ng tao sa isang paghiwa lamang. Hindi na sila nangahas na makipaglaban at mabilis na lamang silang nagkunwaring patay para makaligtas. Nilapitan ni Tasai si Kagado, ngunit pinigilan siya ni Hanza. Ang nakakatakot na devil ninja ay winasak ang mga braso ni Hanza at ininom ang kanyang dugo, na pinaninindigan ang pagiging demonyo. Tumakbo si Kagado, ngunit wala itong silbi dahil mabilis lang siyang nahuli ng devil ninja. Dinala niya siya sa kanyang kubo at nagsimulang gawin ang kanyang pagdila-dila, nang bigla siyang istorbohin ni Jubei, na aksidenteng napadpad. Sa kanyang bahay habang naghahanap ng direksyon, sobrang nagalit siya at nagwala kaya inatake ni Jubei ang isang lugar na hindi niya magagawang gawing bato, ang kanyang mga mata, at tumakas kasama si Kagado. Kahit na nawalan na ng isang mata, hinabol pa rin sila ni Tasai. Nang papasukin na ni Tasai ang gubat, agad siyang pinigilan ni Yamimaro, isa pang devil ninja. Pagkatapos nilang makarating sa isang ligtas na lugar mula sa kubo, naghiwalay na si Kagado at si Jubei. Kahit napagod at natatakot si Kagado, itinaas niya ang kanyang dangal at tumanggi na tulungan pa siya ni Jubei. Agad na pumunta si Kagado sa kanyang pinuno na si Sasaki, na abala sa kanyang ginagawa.
Iniutos ni Sasaki kay Kagado na mag-imbestiga pa ng mas malalim sa kung ano ang plano ng mga Devil Ninja. Pagkatapos nito, bumalik si Jubei sa kanyang patutunguhan. Sa kanyang paglalakbay, siya ay inatake ulit ni Tesai, sinusuntok ni Tesai si Jubei ng husto gamit ang kanyang mga bato na kamay. Determinado si Jubei na gumanti, inatake rin niya si Tesai. Ang kanyang unang atake ay kinagulat ni Tesai, dahil nasaktan siya, dahil dito, nagumpisa ang katawan ni Tesai na mabasag, at ito ang pagkakataon ni Jubei na patayin si Tesai at asarin ito, dahil sa pang-aasar ni Jubei. Nabaliw si Tesai at inihagis nito ang kanyang sandata kay Jubei, nang wala na itong armas, hiniwa ni Jubei si Tesai. Ang sandata ni Tesai ay bumalik tulad ng isang boomerang at tumama sa kanyang ulo, na pumatay sa kanya. Sa kabila ng mga sugat na tinamo ni Jubei, unti-unti naglakad si Jubei palayo sa kanyang kalaban, nang bigla siyang binati ng isang espiya ng Tokugawa Shogunate, na si Dr. Huan. Pinaalam sa kanya ni Dr. Huan ang mga panganib na dala ng kanyang ginawa. Sinabi niya sa kanya na nakapatay siya ng isa sa 8 Devil Ninjas mula sa grupo ng Keman. Gayunpaman, sinabihan siya na huwag magmataas, sapagkat hindi iyon ang pinakamalakas sa 8 Devil Ninja. Hindi na nagsalita si Jubei sa sinabi ng lalaki at agad na lumakad palayo. Sa Kogima, tumanggap si Yamimado ng isang sulat mula sa Shogun ng Kadiliman, na sila ay tatanggap ng kanilang package sa susunod, at ipinaabot niya ang mensaheng ito sa kanyang pinuno, na si Genma. At sa ngayon, biglang sumulpat ang isa pang Devil Ninja, si Zack Oda, mula sa likod niya at ipinahayag ang kanyang pag-ibig para sa kanya, ngunit pinaramdam ni Yamimado na wala siyang interes kay Zack Oda, kaya nainis si Zack Oda kay Mado dahil nakumpirma niya na minamahal niya si Benisato. Naisip ni Zack Oda na makikipagtalik na lang siya kay Genma. Umalis si Zack Oda, at nagsabing si Benisato ay nakikipagtalik kay Genma araw-araw. Wala namang reaksyon si Yamimaro sa sinabi niya na iyon. Samantala, natagpuan ni Benisato ang bangkay ni Tesai, at ginuhit nito ang mukha ng pumatay sa kanya sa buhangin, para hanapin at ipaghiganti siya ng kanyang mga kasama. Samantala, si Jubei ay ginagamot ang kanyang mga sugat habang nagpapahinga sa mainit na paliguan, nang biglang harapin siya ni Benisato. Si Benisato ay isa sa mga Devil Ninja, na espesyalista sa ilusyon mula sa malakas na angkan. Ngunit masasabi nating siya ay mababang antas lamang sa mga Devil Ninja, subalit hindi dapat siyang maliitin. Naglabas siya ng mga ahas mula sa kanyang katawan, na unti-unting pumupulupot kay Jubei, na walang kalaban-laban. Ngunit biglang tinamaan siya ng isang shuriken, na nagpawala sa kanya mula sa ilusyon, at nang mahuli na niya si Benisato para patayin, biglang lumabas si Benisato mula sa kanyang balat na parang ahas at tumakbo palayo. Ang shuriken na nagligtas kay Jub ay itinapon ni Dr. Huan, na nag-aalok ng 100 ginto para tulungan siyang imbestigahan ang mga Devil Ninja at ang kanilang plano. Sinabi ni Dr. Huan, dahil hinahanap na siya ng mga ito, kailangan na niya itong tanggapin para kumita pa siya. Ngunit wala namang pakialam si Jubei kung hanapin siya nito kaya tumanggi siyang tanggapin. Kaya naman sinabi ni Huan na ang shuriken ay may lason na ikamamatay ni Jubei, maliban na lamang kung tutulungan niya siya. Magbabayad siya ng malaking halaga ng ginto at ng antidote kung papayag siyang tumulong. Wala nang choice si Jubei kundi pumayag. Pumunta sila sa Shimoda upang imbestigahan ang virus na kumalat. Sa daan, sinasabi sa kanya ni Daquan ang tungkol sa sitwasyon. Sa tingin niya, may malaking pangyayari na mangyayari sa lalong madaling panahon, at kailangan niya ng konkretong patunay na magagamit ng hari. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jubei na ang lalaking namumuno sa 8 demonyo ay si Genma. Hindi siya makapaniwala, naalala niya ang araw noon ng mabuti, nang siya ay bata pa, siya ay nasa clan ng Yamashito. Pinilit ni Genma ang kanilang mga mas mababang ranggong mga ninja na makipaglaban, at patayin ang kanilang sarili nang malaman nila ang tungkol sa mga minahan ng ginto, at pinatay nito ang mga kaibigan ni Jubei, at pinatay niya rin si Genma kaya napaghiganti niya ang pagkamatay ng mga kaibigan niya, sa pamamagitan ng pagpatay kay Genma sa kanyang sariling kamay. Gayunpaman, pinipilit ni Dr. Huan na si Genma ay buhay pa rin at nag-uutos ng mga gawain sa likod ng 8 Devil Ninja. Nang dumating sila sa Shimoda, sila ay naghiwalay dahil sa makapal na hamog sa paligid. Pumunta si Jubei sa malapit na monasteryo kung saan isang madre ang nakaluhod at nananalangin kay Buddha. Nagduda si Jubei sa kanya at tama lang,
dahil ang babae ay nakadamit na patay na kontrolado ni Benisato. Siya ay muling napalibutan ng mga ahas na magdadala sa kanya sa tiyak na kamatayan, at ngayon naman ay si Kagado ang dumating upang iligtas siya. Tinutukan niya si Benisato ng isang kutsilyo sa leeg, dahil dito, sinabi ni Benisato ang isang ahas mula sa loob niya na tumuklo kay Kagado sa binti, ngunit hindi siya nakakuha ng reaksyon na inaasahan dahil hindi natatakot si Kagado kung siya ay mamamatay. Labis siyang naguluhan kung ano pa ang dapat niyang gawin, kaya't sumuko na lamang si Benisato. Nagtataka si Kagado kung kasama ba siya sa gang ng mga demonyo, dahil nakipag-date lang naman siya sa kanilang pinuno. Bago pa man mapagtanungan si Benisato nila Kagado, isang kakaibang tali ang lumabas sa kanyang leeg at siya ay nakuryente hanggang mamatay. Ginawa pala ito ni Yamimado na hindi umalis sa bahay para patayin siya. Muli ulit nilang nakasama si Dr. Juan, na nagsasabing dapat silang magtulungan. Sumang-ayon si Kagado at siya ang nanguna sa daan. Habang may pagkakataon, binalaan ni Dr. Juan si Jubei na kung sino man ang titira kay Kagado, o kaya mag-finger ay agad na malalason. Ito rin ang dahilan kung bakit niya natalo si Tasay noon, dahil minanyak niya si Kagado. Nakarating ang tatlo sa baryo at napagtanto na lahat ng mga poso at pinagmumulan ng tubig, sa baryo ay nilagyan ng lason upang pagmukaing peste, na kahit ang mga babae at mga bata ay hindi pinatawad sa kasamaang ito. Biglang napansin ni Dr. Juan ang isang pagsalakay ng mga bubuyog na malapit na sa kanila, halos katulad nga ito ng jutsu ni Naruto sa sobrang dami. Wala nang pagpipilian ang grupo kundi ang tumakbo palayo. Matapos tumakbo ng ilang oras, napagtanto nila na hindi nila ito matatakasan, kaya ginamit ni Kagado ang isang pollen jutsu upang patayin ang mga bubuyog. Napansin ni Jubei ang nagpakawala ng mga insekto malapit sa kanila, at dali-dali niya itong hinabol upang patayin, dahil ang nagpakawala ng jutsu ay dapat napatay upang tuluyang mapatay ang mga insekto. Hinabol niya ang lalaking ito hanggang sa isang abandonadong bahay. Ang lalaki, si Mashizo, ay isang lalaking kulubot ang likod at isa sa 8 demonyo ng Kiman. Tinanong ni Jubei ang lalaki kung totoo bang buhay pa si Genma at inamin ni Mashizo na dati ay tinuring na siyang patay. Ngunit mayroon siyang kapangyarihan ng reinkarnasyon o sa mas simple na salita, siya ay immortal. Nagsimula ang laban at ipinakita ni Mashizo na ang kanyang kulubot na likod ay isang lagayan ng kanyang mga insekto. Isa pang pagsalakay ng mga bubuyog ang nangyari, ngunit agad na tumalon si Jubei sa malapit na ilog. Iniisip ni Mashizo na tumakas si Jub ngunit nasa ilalim lang pala siya, at nang makita niya ito, agad niya itong inatake. Walang problema si Jub sa pag-hold ng hininga subalit hindi nagtagal si Mashizo. Nagumpisa siyang magdugo, at ang mga insektong kanyang itinago sa kanyang kulubot na likod, ay kumakagat sa kanya upang makatakas mula sa tubig, na nagdudulot ng pinsala sa kanyang katawan. Sa isa pang pag-atake, pinutol ni Jubei ang ulo ni Mashizo. Sinabi nga ni Dr. Juan na ang kasanayan ni Jubei, na kagaya ng immortalidad ay nag-e-exist, bagaman kailangan nito ng maraming pagsasanay. Hindi tiyak si Dr. Juan kung maaaring magawa ito ng isang tao, ngunit kinaya ito ni Genma. Bigla naman, noong mga oras na iyon, napagtanto ni Jubei na ang mga demonyo ay na marahil ay pumunta noong bagyo, at nagdesisyon silang pumunta sa mataas na puok upang magtayo ng base. Sa tuktok ng bangin, napansin ni Kagado si Hanze kaya pumunta ito sa kanya. Ang lalaki ay tila wala ng buhay, at ang kanyang mga mata at bibig ay sarado. Dumating si Zakoda at ang iba pang demonyo na nagpakalat ng gunpowder sa paligid ng hangin. Kahit isang tingin lang ni Jubei kay Hanza, napagtanto niyang ang lalaki ay puno ng pulbure, at nagawa niyang dalhin si Kagado sa ligtas na lugar, upang hindi masaktan sa pagsabog. Sa hindi mapaliwanag na kadahilanan, ang dalawang ito ay nagawang mabuhay matapos bumagsak mula sa bangin. Sa tulong ng isa pang demonyo, si Muhido Yuchutsu, nabulag ngunit napakalakas at bihasang mandirigma, nakaligtas sila at hinamon ni Muhido si Jubei sa isang laban. May bihasang kakayahan si Muhido sa pandinig, at gumagamit din siya ng refleksyon ng liwanag upang manggulat ng kanyang mga kalaban sa mga mahihirap na sitwasyon. Dahil sa kanyang espesyal na pandinig, madali lamang niyang nagagawang ilagan ang bawat atake ni Jubei, at umaatake ng mas epektibo. Kaya gumamit si Jubei ng isang trick, pumutol siya ng mga kawayan gamit ang kanyang espada sa malapit, kaya nailang dito si Muhido,
at mabilis na sinaksak ni Jubei ang espada niya sa puso ng lalaki, pinatay niya ito. Pagkatapos nun, natuklasan ng dalawa ang isang abandonadong barko. Naisip ni Jubei na maaaring may tinatago ang mga ninja dito, at gusto rin nilang panatilihing sikreto ito, kaya pinatay nila ang lahat ng mga tao sa baryo, upang hindi kumalat ang balita. Sinakop ng mga ninja ang baryo ng Kashima upang gamitin ang kanilang mga daungan upang dalhin ang kargamento sa ibang lugar. Si Doc Juan ay naniniwala na ang ginto mula sa mga ilegal na minahan ang dala ng barko papunta kay Genma, kaya kailangang pigilan ito. Bigla nilang napagtanto na si Doc Juan ay sinundan pala ng isa sa mga natitirang 8 demonyo, na si Juzima, na ekspertong gumagamit ng anino at kayang gamitin ang mga anino para magtago at pumatay sa kanyang mga kaaway. Nagpadala si Kagado ng mensahe gamit ang ibon ng Koga para humingi ng tulong sa kanyang boss, kahit sila Jubei ay naniniwalang hindi siya tutulungan, nang hingi pa rin siya ng tulong. Ginamit ni Juzima ang teknik ng paggawa ng anino upang atakihin sila, ngunit si Jubei ay nakikita ito ng maayos. Sa isang iglap, hiniwa niya ang mga binti ng lalaki at hinabol ito papunta sa mga burol. Habang wala siya, si Kagado, na ngayon ay na-inlove na kay Jubei, ay nagsalita ng pagbabanta kay Dr. Juan, para sa kanyang gamot, ngunit ang tugon ni Dr. Juan ay walang kwenta. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Dr. Juan na may lunas. Natuklasan ni Jubei na siya ay niloko ni Juzima, inilayo ng demonyo si Jubei habang siya mismo ay bumalik at hinuli si Kagado. Sa oras na bumalik si Jubei, may mensahe na lamang na humihingi ng pagdalo sa isang abandonadong templo, kung gusto niyang makita si Kagado muli. Bagaman nagbabala si Dr. Juan, nagmadali si Jubei upang iligtas siya. Doon, ginamit ni Juzima ang kanyang teknik upang kontrolin si Kagado, at atakihin si Jubei habang siya ay nagtatago sa anino. Gayunpaman, hindi lumaban si Jubei kay Kagado, at sinugod lamang nito ang anino, at sinaksak ang espada dito upang patayin si Juzima, at palayain si Kagado mula sa kanyang pagkakakontrol. Nahimatay si Jubei, at nang magising siya, inaalok siya ni Kagado na tirahin siya, dahil ang pakikipagtalik sa kanya ang tanging paraan upang lunasan ang kanyang lason ayon kay Dr. Juan. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Jubei ang alok, dahil nasa isa pa silang laban. Dumating ang gabi ng pagpapadala at nakakagulat, dumating si Sasaki kasama ang kanyang tauhan, ngunit si Genma pala ito na nagpapanggap, na sinaksak si Kagado sa likod upang udyukin si Jubei sa isang labanan. Sobrang nagalit si Jubei. Pinatay ni Jubei ang lahat ng mga lalaking nasa paligid niya, isa-isa. Sumugod si Jubei kay Mado upang patayin siya, ngunit nahuli siya nito, at nagawa niyang gumawa ng klasikong pagkakamali ng isang kontrabida sa hindi pagpatay kay Jubei. Pinahirapan niya ito sa halip para sa isang sandali, bigla na lamang may sumabog, marahil ay likha ito ni Zack Oda, at nagkalasog-lasog si Mado. Agad na nagmadali si Jubei papunta kay Kagado na nasa kanyang bisig na malapit ng mamatay. Ipinahayag ni Kagado ang kanyang pagmamahal para sa kanya at nagbahagi sila ng halik, at ibinigay niya sa kanya ang kanyang towel, bago siya tuluyang yumao dahil sa mga sugat na kanyang tinamo. Nakaakyat na sina Zack Oda at si Genma sa barko at handa na silang pumunta sa Shogun ng Kadiliman, dala ang kanilang ginto. Pagdating sa barko, trinidor ni Genma ang mga pinuno ng klan ng Yamashito, at sinabing gagamitin niya ang ginto upang lumikha ng kanyang sariling imperyo at maging hari. Pumunta rin si Jubei sa barko at nagkasama sila ni Dr. Juan na nakikipaglaban kay Zack Oda. Silang dalawa ay nagawang pasabugan ang babae, dahil marami siyang pulbure sa kanyang katawan. Ngayon, ang tanging natitira ay si Genma, na nag-uutos sa lahat na iwanan ang barko at maghintay ng kanyang mga susunod na utos dahil babalik siya. Nagsimulang masunog ang barko pagkatapos ng pagsabog, at nagdulot ng kabuluhan. Nagkita sina Genma at si Jubei, na parehong determinado na patayin ang isa't isa. Masyadong mas makapangyarihan ang immortal para kay Jubei, ngunit lumalaban pa rin siya ng husto. Patuloy niyang pinapatay ang lalaki ng paulit-ulit, at dahil sa init mula sa apoy, natunaw ang ginto at nawasak ang barko, at ang natunaw na ginto ay bumalot sa katawan ni Genma, na tila kinain siya nito. Ang mission ni Jubei ay tapos na, at bagamat namatay si Kagado sa laban, nagtagumpay naman si Jubei sa gusto ng Tokugawa Shogunate, at napaghiganti pa niya si Kagado kay Genma, at umalis na ito.